mahigit 200 kilometro sa timog ng mga guho ng Magic Capital, isang matinding labanan ang nagaganap. Ang target, isang mabilis at umiilaw na asul na nilalang, ay umikot at umiwas sa isang pag-atake. Ngunit ang umaatake ay si Xiaoyu sa kanyang nakakatakot na red-skinned ghost spirit form, na agad na lumitaw sa likuran ng kanyang target. Habang kumikilos na parang kidlat, nagbigay siya ng isang malupit na hiwa na tumama sa halimaw at nagdulot ng higit sa 18,000 damage. Gumanti ng hampas ang halimaw, ngunit madali itong naiwasan ni Xiaoyu. Mabilis niyang inactivate ang kanyang shadow stealth skill upang makabalik sa kadiliman, kaya naiwang nakatayo roon ang halimaw na naguguluhan. Napansin ni Xiaoyu na mahigit 20 minuto na niyang nilalabanan ang halimaw na ito at sa wakas ay nasa huling ikatlong bahagi na lamang ang health nito. Naisip niya na kapag napatay niya ang halimaw na ito, magagawa na niyang mag-solo farm ng mga emerald grade bosses. Inamin niya sa kanyang sarili na bagamat napakalaki pa rin ang puwang sa pagitan nila ng kanyang master, ang tagumpay na ito ay magbibigay sa kanya ng tunay na pag-asa. Mula sa isang mataas na pasimano, isang grupo ng mga lalaking manlalaro na may mga hugis pusong mata ang nanunood sa kanyang pakikipaglaban. Napansin ng isa sa kanila na ang kanyang mga skills ay napakahusay, dahil nananatili lamang siya sa labas ng attack range ng boss habang patuloy na nagbibigay ng damage. Nagplano naman ang isa pang naglalaway na manlalaro at sinabing kung susugurin nila siya ng sabay-sabay, tiyak na wala itong laban, habang idinadagdag na ang health ng boss ay nasa ikatlong bahagi na lamang. Isang lalaki pa nga ang nagsilbing upo ang tao para sa kanilang blonde na pinuno, at sinabi sa kanyang reyna na handa na silang sumugod at nakawin ang boss. Sinabihan siya ng pinuno na hindi na kailangang magmadali at pinayuhan silang maghintay muna. Inamin nitong ang kanilang target ay isang top-tier hunter na may malinis at tiyak na mga pag-atake. Nagbabala rin siya na ang babae ay palaging nasa mataas na antas ng pag-iingat at madaling maglalahu sa kaunting abala lamang. Eksakto nang lumitaw ang balto ni Xiaoyu sa itaas ng halimaw upang umatake, ngumiti ng nakakaloko ang pinuno. Idineklara nito na ang tanging oras upang mahuli siya ay ang eksaktong segundo kung kailan siya aatake, habang inactivate ang isang nagliliwanag na red magic circle sa ilalim nila. Sa mga sandaling ito, nang biglang umilo ang pulang magic circle, naramdaman ni Ghost Spirit ang isang patibong. Bumulusok ang pulang enerhiya sa kalangitan kasabay ng buong pag-activate ng mahika. Sa labis na pagkagulat, itinanong ni Ghost Spirit sa kanyang sarili kung isa ba itong magic circle at inisip kung sino ang biglaang lumitaw. Dahil hindi niya alam ang kanilang layunin o kung ano ang ginagawa ng mahika, nagpasya siyang ang pag-address ang kanyang pinakamagandang opsyon. Habang pinapanood siyang umalis, ngumiti ang blonde na leader, kung saan pinansin nito kung gaano kabilis tumakbo si Ghost Spirit at tinawag siyang isang tipikal na daga mula sa Shadow Guild. Pagharap sa kanyang mga na-brainwash na tagasunod, inutusan niya ang mga ito na sumugod at agawin ang boss. Mabilis na sumugod ang pangkat patungo sa boss, habang isinisigaw nila na susulong ang kanilang guild para sa kanilang pinakamamahal na pinuno. Damamba ang mga na-brainwash na mandirigma sa platinum boss na nababalutan ng kidlat. Nang makabalik na sa stealth, palihim na kinutya ni Ghost Spirit ang kanilang pagtatangkang nakawin ang kanyang papatayin. Alam niyang dahil nabawasan na niya ng 2/3 ang buhay ng boss, siya lamang ang may karapatang pulutin ang loot sa loob ng limitasyon sa oras ng system. Pinlano niyang maghintay habang nasa stealth at kunin ang mga gantimpala sa sandaling matalo ang boss. Habang nakatayo sa isang bubong, umajijek ang blonde na leader, kung saan tinuya niya si Ghost Spirit dahil sa pagtatago nito at pinaratangan siyang nagbabalak na nakawin ang loot. Sa huling tira, natalo ng Cloud Mountain Fog Guild ang Platinum Grade Lightning Saber King, ngunit inihayag ng system na dahil nasa 27.5% lamang ang kanilang kontribusyon sa labanan, nakasara ang loot at hindi ito maaaring kunin sa loob ng 43.5 na minuto. Dahil hindi naman nabalisa sa paghihintay, pinalibutan ng mga miyembro ng guild ang umiilaw na loot, habang sinisigawan ng bawat isa na bantayan ito hanggang sa maubos ang oras. Kasing bilis ng kidlat na kumilos si Ghost Spirit, kung saan sumisid siya sa gitna ng karamihan at lumusot sa mga natigil ang tagasunod. Ngunit nang maabot na niya ang loot, may masamang ngiti na sumilay sa blonde na leader habang ibinubulong nito na nakagat na ng kanilang target ang pain. Inihampas niya pababa ang kanyang staff upang i-activate ang isa pang magic circle. Nabigla si Ghost Spirit nang may isang napakalaking magic array ang umilos sa ilalim niya. Isa itong The Circage Magic Array. Siya ay lubusang nakulong, walang kakayahang gumalaw o gumamit ng kahit anong skills, ngunit hindi rin siya tatablan ng anumang pinsala hanggang sa pakawalan siya ng nagcast nito.
Naghiyawan ang mga tagasunod ng blonde na leader dahil nahuli na ng kanilang pinuno ang target. Habang matagumpay na nakatayo sa ibabaw ng kanyang na-brainwash na alagad, ipinagmalaki ng leader na kahit gaano pa kagaling ang stealth ni Ghost Spirit, hindi pa rin siya makakatakas mula sa pagkakadiskubre sa loob ng kanyang sakop. Lumabas na ang nakatagong class pala ng leader ay isang Array Master, ang pinakakumpletong all-around class. Ginamit ng kanyang windseeking array ang agos ng hangin upang mabilisang mahanap ang anumang target sa loob ng 50 metrong radius. Pagkatapos ay inicast niya ang kanyang susunod na mahika, ang Lifespan Extraction Array, na idinisenyo upang sipsipin ang buhay ng sinumang nakulong sa loob. Kislap-kislap na nag-abiso ang system na paunti-unting nawawala ng haba ng buhay si Ghost Spirit sa bawat paglipas ng araw. Natarante si Ghost Spirit nang mapagtanto niyang nauubos na ang haba ng kanyang buhay at inisip na lubusan siyang naisahan. Sa mabilis na pag-iisip, kinontak niya si Shadow, kung saan sinabi niya rito na siya ay naambush at nangangailangan ng agarang pagsagip. Agad na sumagot si Shadow at sinabihan siyang ipadala ang kanyang lokasyon. Samantala, napangiti si Song Xiaoyu habang iniisip na ang kanyang skill ay maaari lamang magnakaw ng maksimum na 5 taon. Ang buong pag-arte ng pag-ubos ng buhay ay isa lamang panlilinlang upang mataranta ang kanyang biktima. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang patibong, at ang tunay niyang layunin ay palabasan si Shadow upang ipaghiganti ang kanyang nakatatandang kapatid na si Song Fei. Biglang may isang malakas na pressure disturbance ang yumanig sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Song Xiaoyu dahil alam niyang dumating na si Shadow. Isang pulang hiwa ang pumunat sa langit, kung saan hiniwa-hiwa nito ng pira-piraso ang mga na-brainwash na tagasunod. Sa loob lamang ng isang segundo, nalipol ang buong guard squad. Mahinahong nakatayo sa gitna ng mga loot si Shadow. Masabik na nagpasalamat si Ghost Spirit sa kanyang master para sa pagliligtas. Dahil walang alaala si Shadow tungkol sa guild na ito, naisip niya na baka mga low-level players lamang sila na sumusubok manamantala ng iba. Tumalon si Shadow at sinabihan si Ghost Spirit na manatili sa pwesto nito, kung saan itinuro niya ang kanilang leader sa ibabaw ng bubong at sinabing siya muna ang bahala rito. Habang sumusugod sa kanya si Shadow, mapaghiganting tumawa si Song Xiaoyu habang hinahamon itong lumapit sa kanya. Ngunit mayroon pa siyang isang alas, ang Resurrection Array. Bigla na lamang nag-respawn ang kanyang mga patay na kasamahan sa loob ng kanyang magic circle sa halip na sa kanilang mga karaniwang respawn points. Umilan lang sa ere ang mga bagong buhay na tagasunod upang pigilan siya, habang isinisigaw na nahulog na siya sa kanilang patibong. Nanlaki ang mga mata ni Shadow sa pagkagulat nang mapagtanto niyang may paraan sila upang masundan ang kanyang mga galaw. Ang mas malala pa, habang lumilipad sila patungo sa kanya, umilo ang mga naglalakihang paper bomb talisman sa kanilang mga likuran at na-trigger na ni Song Xiaoyu ang kanyang explosion array. Isang napakalaki at nakakabulag na pagsabog ang pumuno sa kalangitan, na binalot si Shadow sa apoy at mga guho, dahilan upang labis na magulat si Ghost Spirit. Malademonyong tumawa si Song Xiaoyu sa haligi ng apoy, kung saan isinisigaw niya kay Shadow na mamatay at iniiyak sa kanyang patay na kapatid na nakuha na rin niya ang paghihiganti para dito. Ngunit nang mawala ang usok, isang madilim na figura ang dahan-daang humakbang pasulong. Mahinahong pinuna ni Shadow na siya talaga ang kanilang puntirya simulat sa pole. Kinumpirma ng system na wala na ang kanyang shield of black light, ngunit halos puno pa rin ang kanyang buhay. Casual na sinabi ni Shadow kay Song Xiaoyu na gumawa ito ng maayos na trabaho dahil nagawa nitong alisan siya ng isang layer ng depensa. Biglang nagalit si Song Xiaoyu, kung saan tinawag niya itong isang hangal dahil sa pagiging masyadong mayabang at sinabihang suriin ang sarili nitong status. Sa pamamagitan ng isang tusong ngisi, idineklara niyang na-checkmate na niya ito, kaya iniutos niya na maging isang masuner ang aso niya ito. Agad na nawala ng malay ang mga mata ni Shadow at nag-flash ang mga kumikinang na pink hearts habang binabalaan siya ng system na tinamaan siya ng Charm Curse of Iris ang Goddess of Ultimate Love. Kinutya ni Song Xiaoyu si Shadow, kung saan itinanong niya rito kung inisip ba nitong pupunta siya ng hindi handa. Idineklara niyang natalo na ito, habang ipinagmamalaki na hindi inaasahan ni Shadow na hawak niya ang sinaunang Divine Stone Tablet ng Goddess of Ultimate Love. Nang may masamang ngiti, ipinaliwanag niyang ang bawat atake mula sa kanya ay nagpapataas ng isang charm gauge, at sa sandaling mapuno ito, magiging permanenteng alipin na niya ito. Ibinunyag niya na ang sumpa na ito ay nagtataglay ng power of rules, dahilan upang maging imposible para sa mga mortal na labanan ito.
Ngunit inihayag ng system ni Shadow na ang mga epektong may power of rules ay maaari lamang burahin ng kapwa power of rules. Sa kabutihang palad, hawak ni Shadow ang kanyang primordial grade divine weapon, ang Blade of Judgment, at nag-alok ang system na labanan ang sumpa sa pamamagitan ng paggamit ng 10 mula sa kanyang 16 na divinity point. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan ni Shadow ang system na manlaban, na agarang umubos sa kanyang 10 divinity point. Sumabog ang isang nakakabulag na liwanag ng kumpirmahin ng system na ganap ng nadalisay ang Charm Curse. Naiwan sa matinding pagkabigla si Song Xiaoyu, habang sumisigaw sa kawalang paniwala kung paano nagawang burahin ni Shadow ang kanyang ultimate magic. Nakatitig sa umiilaw na sandata nito, desperado siyang nagpumilit na malaman kung ano ba talaga ang talam na iyon. Malamig na tumingin sa ibaba si Shadow at sinabihan siya na oras na para mamatay. Sumugod siya ng kasing bilis ng kidlat at ibinaon ang kanyang umiilaw na talim ng diretso sa leeg ni Song Xiaoyu. Ngunit eksakto sa kanyang pag-atake, nanliit ang mga mata ni Shadow sa pagkagulat. Umikot siya at madaling pinugutan ng ulo ang isa sa mga na-brainwash na tauhan na nagtangkang sumagpang sa kanya, ngunit napansin niyang may mali. Hindi niya talaga tinamaan si Song Xiaoyu. Naging isang umiilaw na berdeng multo ito at naglaho, dahilan upang maiwang nakatayo si Shadow na walang dala. Agad na nakilala ni Shadow ang skill. Ito ang ninakaw na Soul Walker ability ni Zuma. Naalala ni Shadow ang misteryosong nakabalabal na figure mula sa mga alaala ni Hu Qibon. Nang mapagtanto na siguradong iniligtas siya ng utak ng lahat ng ito, nasasabik na nagtanong si Ghost Spirit kung napatumba na ba nito ang kaaway, at inamin ni Shadow na nakatakas ito, na nag-iwan sa kanyang estudyante sa pagkabigla. Ipinaliwanag ni Shadow na may isang taong nagtitipon ng puwersa upang puntiryahin siya, at ang pananambang na ito ay isa lamang sa kanilang mga operasyon. Galit na galit si Ghost Spirit dahil may mga hangal na nagbabalak ng masama laban sa kanyang master. Sinabihan siya ni Shadow na hindi nito pinag-aalala ang sarili, ngunit kailangan ni Ghost Spirit na maging mas maingat dahil kulang pa ito sa karanasan at maaaring mahulog sa mga patibong. Determinado na huwag maging pabigat, masigasig siyang tumango. Inabot ni Shadow sa kanya ang loot mula sa Platinum Boss, isang bagong bloodline na isasanib kalakip ang isang dual-wield mastery skill book. Itinanong ni Ghost Spirit kung hindi ba nito gusto ang mga iyon para sa sarili nito, ngunit ipinaliwanag ni Shadow na walang kwenta sa kanya ang instant death effect ng bloodline at master na niya ang pag-dual-wield. Masaya siyang nagpasalamat kay Shadow at isinanib sa kanyang sarili ang bagong kapangyarihan. Kinumpirma ng system na nakuha na ni Ghost Spirit ang instant death bloodline, na nagpapahintulot sa kanyang maglapat ng instant death point sa bawat tira, na automatikong papatay sa anumang target sa sandaling mapuno ang gauge. Sinabi ni Shadow kay Ghost Spirit na dadalhin ng bloodline na ito ang kanyang pinsala sa isang bagong antas. Idinagdag pa niya na may 2 bagong NPCs ang naghihintay sa kanilang guild hideout na may mga kapakipakinabang na features, dahilan upang mapasinghap sa pananabik si Ghost Spirit. Ipinahayag ni Shadow na ang kanyang susunod na hakbang ay ang magtungo sa Basho region upang mag-grind hanggang level 30. Inatasan niya si Ghost Spirit na bantayan ang mga foreign player guilds pati na rin ang Cloud Mountain Fog Guild, at agad naman itong sumang-ayon. Sa malayo, sa loob ng isang misteryosong kuweba, isang kislap ng asul na liwanag ang sumiklab, at isang bagbog saradong Song Xiaoyu ang bumagsak sa batong sahig. Nakatayo sa kanyang harapan ang red-eyed leader na malamig na nagtanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na kumilos ng mag-isa, habang kinukutsa siya nito sa pag-aakalang sapat na ang kaunting goddess power na ibinigay nito upang mapatay si Shadow. Sumagot ng pabalang si Song Xiaoyu, kung saan sinisi niya ang leader sa pagkasira ng kanyang plano at iginiit na malapit na siyang magtagumpay. Umiiyak niyang isinambat na napapanaginipan niya gabi-gabi ang kanyang dagwang kapatid na humihingi ng tulong, at inakusahan ng leader na hindi nito naiintindihan ang kanyang sakit dahil wala itong personal na galit laban kay Shadow. Tinawag lamang siyang isang hangal na babae ng red-eyed leader. Nang mahawi ang mga anino sa likuran nito, lumantad ang isang pulutong ng mga umiilaw at red-eyed na figura. Itinanong ng leader kung sino sa kanila ang walang matinding galit kay Shadow. Binalaan niya si Song Xiaoyu na kung sisirain ng mga makasariling aksyon nito ang kanilang malaking plano, pagpipira-piresuhin siya ng iba, at idinagdag na walang sinuman ang makakapagpabagsak kay Shadow ng mag-isa. Habang nanlilisik mula sa itaas, sinabihan niya ito na kung nais nitong maghiganti, kailangan nitong sumunod sa mga utos. Habang umiiyak sa sahig, tuluyan na siyang sumang-ayon. Humakbang pasulong ang red-eyed leader at sinabihan ng grupo na oras na upang magsimula.
Pulang kidlat ang Damaloy sa kanyang namarkahang braso habang nakatingin lamang si Zentil at ang iba pang miyembro ng Black Dragon Guild. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadaloy ng napakalaking alon ng pulang enerhiya sa hangin. Sa pagpapakawala ng kanyang skill na Murderous Intent Wave, sinimulan ng Red-Eyed Leader na sipsipin ang kill values ng ibang manlalaro upang palakasin ang kanyang sariling stats. Kinumpirma ng system na ang kanyang stats ay naipon hanggang 450 layers, na nagbigay sa kanya ng 900% na attribute boost. Ngunit hindi pa rin nakontento ang leader. Nagbuntong hininga siya at sinabing kung naidagdag lamang sana nila ang kill values ng Cloud Mountain Fog Guild, aabot sana sila sa 500. Tiningnan niya ng masama ang nakaluhod na si Song Xiaoyu, at sinabihan ito na dahil sa pagkakamali nito ay kailangan nilang ipagpaliban ang kanilang operasyon. Nagmamakaawang humingi ng tawad si Song Xiaoyu, na handang tanggapin ang anumang parusa. Malamig siyang inutusan ng Red-Eyed Leader na humingi ng tawad sa natitirang grupo, habang ipinapaubaya ang kanyang kapalaran sa sariling mga tauhan nito. Sa kanyang likuran, tumawa ang dalawang nakakakilabot na tauhan at nagpasalamat sa kanilang boss, na nag-iwan kay Song Xiaoyu na nanginginig sa takot. Habang naglalakad palayo ang leader, sinabi niya na siya na mismo ang magfa-farm ng huling 50 stacks ng kill values at inutusan ang lahat na manatili sa kanilang pwesto. Samantala, sinunggaban ng mga siga si Song Xiaoyu, kung saan pinunit nila ang mga damit nito habang nagmamakaawa siyang itigil nila iyon. Habang naglalakad patungo sa dilim, binanggit ng Red-Eyed Leader na isang huling piraso na lamang ang kulang nila upang mapatay si Shadow ng tuluyan. Sa likuran niya, nakatingin lamang si Qin Xiaoyu na namumula habang nagliliparan ang mga damit sa ere matapos dinudumog ng mga kalalakihan si Song Xiaoyu at nagpapatuloy ang mga sigawan. Samantala, tinitingnan ni Shadow ang isang mahabang listahan ng mga lokasyon ng boss na ipinadala ng kanyang mga recruit. Hawak niya ang mga coordinates para sa mga Emerald at Platinum tier bosses sa lahat ng dako. Napagtanto niyang ang Phantom Dungeon na ito ay isang minahan ng ginto para sa mga high-level bosses. At ang tanging dahilan kaya wala pang nagfa-farm sa mga ito ay dahil pinipigilan ng Thief Saint ang lahat na pumunta sa masyadong malalim na bahagi. Ngunit para kay Shadow, ito ang perpektong palaruan. Ipinatawag niya si Osiris, habang iniisip na 12 ng bosses ang eksaktong kailangan niya upang maabot ang level 30. Pinlano niyang makakuha ng sapat na karanasan upang isahang maipasa ang kanyang 4th class advancement. Sa ibaba, sa mismong pasukan ng Phantom Dungeon, tinatawag ni Luz Hanfeng at ng kalbong Shu the Mountain Guild leader si Shadow. Agad-agad na nagsimulang magtalo ang dalawa. Gusto ni Luz Hanfeng na pumunta sa ikatlong palapag dahil naglalaglag ang Shadow Knight ng magagandang assassin gear, ngunit hindi sumang-ayon ang kalbong leader at sinabing mas maayos ang bone-rotting giant lizard sa ika-4 na palapag. Ikinatwira ni Luz Hanfeng na isang malaking sakit sa ulo ang kalabanin ng giant lizard, subalit iginiit ng kalbong leader na sinusubukan lamang nitong maging epektibo. Pinatahimik ni Shadow ang dalawa at nagdesisyon siyang lilinisin nila ang dungeon sa bawat palapag, at kung sino man ang makahanap sa boss ay siyang mangunguna. Agad na ipinagmalaki ng kalbong leader ang pagkakahanap nito sa Soul Devouring Witch, ngunit isinigaw ni Luz Hanfeng na sabay nilang nahanap iyon at muntik pa silang mapatay nito. Kinakabahang binalaan ni Luz Hanfeng si Shadow na lubhang nakakainis ang mechanics ng boss na ito. Tinukoy ng system ang target bilang isang level 20 Emerald Grade boss, ang Soul Devouring Witch na si Ella. Nagsimulang ipaliwanag ng kalbong leader ang 4 na yugto nito, kung saan sinabi niyang nagsisimula ang kalaban sa isang Soulfire Shield na humaharang sa lahat ng pinsala at nagpapakawala ng mga cursed spirits para sa napakalaking area damage. Ngunit bago pa man ito matapos sa pagsasalita, pinakawalan na ni Shadow ang kanyang instant Shadow Slash, na tuluyang sumira sa boss. Kinumpirma ng system ang pagpatay, na nagbigay kay Shadow ng napakalaking 180,000 XP, 72 evolution points, 87 taon ng trodable lifespan, 9 na piraso ng gear, at 4 na skill book. Natigilan ng kalbong leader at sumigaw na basta na lamang tinunaw ni Shadow ang boss. Umiiyak niyang idinaing na noong kinalaban nila ito ni Luz Hanfeng, naghirap sila ng kalahating oras at hindi man lang nila mabasag ang shield nito. Ipinaalala naman sa kanya ni Luz Hanfeng na kung hindi lamang ito nagtago sa likuran, hindi sana sila masyadong mahihirapan. Ipinagtanggol ng kalbong leader ang kanyang sarili sa pagsasabing binabantayan lamang niya ang paligid para sa isang mapanlinlang na batang magnanakaw. Kinuha ni Shadow ang mga golden lifespan orbs at ang assassin gear, at sinabihan ng dalawa na maaari na nilang paghatian ang mga natira bago sila magpatuloy.
Pagkatapos ay may isang napakalaking skeletal beast ang nagpayanig sa dungeon. Tinukoy ito ng system bilang isang level 20 platinum boss, ang Bone War Elephant na si Taurus. Ngunit hindi naging mahalaga ang laki nito kay Shadow, dahil agad nitong inatake ang halimaw gamit ang kabi-kabilang nakamamatay na hiwa. Kinumpirma ng system ang pagpatay, na nagbigay kay Shadow ng gantimpalang 120,000 experience points, 64 na evolution points, 55 taon ng lifespan, 6 na piraso ng gear, at 3 skill books. Sa kanyang likuran, mabilis na sumisid sa lupa ang kanyang 2 tamad na gabay upang pulutin ang mga natira. Mula roon ay nagsimula ang isang mabilisang serye ng pagpatay. Pinabagsak ni Shadow ang Emerald Grade Shadow Knight na si Karen sa ikatlong palapag sa isang galaw lamang. Sumunod ang Platinum Grade Molten Giant na si Bal na nahati sa 2 bago pa man ito makaatake. Sinubukan ding umatake ng Emerald Grade Death Language Priest na si Sin, ngunit natapos din itong isang bangkay na lamang sa sahig. Gumalaw si Shadow ng napakabilis, kung saan sunod-sunod na napuksa ang mga bosses. Ang Gatekeeper na si Yashen, ang Poison Hand na si Dr. Sandawi, ang Witch of the Ruined Kingdom na si Vest, at ang Intellectual Magic Child na si Wubin ay sunod-sunod na napatay. Sa huli, natalo ni Shadow ang isang napakalaking Skeleton Serpent, ang anak ng Bone King na si Felon, na nagbigay sa kanya ng panibagong malaking halaga ng karanasan at haba ng lifespan. Hindi nagtagal, inihayag ng system na umabot na siya sa level 30. Labis itong ikinatuwa ni Shadow, kung saan sinuri niya ang kanyang stats at nagdiwang. Kinalkula niyang kailangan pa niya ng 400,000 experience points upang ma-unlock ang kanyang 4th class advancement at inisip na magiging sapat na ang 3 pang bosses para rito. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mapa upang hanapin ang susunod na target, siya ay natigilan. Nang tingnan niya ang blankong radar, napagtanto niyang iyon na ang huling boss sa kanyang listahan. Tumawa si Luz Hanfeng at namangha na ginugol nila ang ilang araw sa paghahanap sa lahat ng mga bosses na ito ngunit pinulbos lamang sila ni Shadow sa loob ng wala pang 1 oras. Ipinaliwanag ng kalbong leader na nalinis na ni Shadow ang bawat boss sa unang 4 na palapag. Sinabi niya na bagamat dapat ay mayroon pang mga bosses sa ika-5 palapag, ang tarangkahan papasok doon ay matagal nang nakasara. Nagtanong si Shadow kung ano ang ibig nitong sabihin na hindi iyon bumubukas, kaya nagpasya siyang dapat nilang suriin iyon ng magkakasama. Ginabayan sila ng kalbong leader pababa sa mga madilim na pasilyo, at pagdating nila ay nakita nila ang isang napakalaking batong arko na may umiikot na madilim na lilang enerhiya. Nataranta ang kalbong leader at sumigaw na bukas na ngayon ang tarangkahan, kahit na sinubukan na nila ang lahat upang buksan iyon noon. Mahinahong napagtanto ni Shadow na mayroong kondado ang dungeon, kung saan malamang na kailangan munang patayin ang bawat boss sa naunang 4 na palapag bago magbukas ang daan patungo sa ika-5 antas. Napagtanto ni Luz Hanfeng at ng kalbong leader na makatuwiran ang paliwanag na iyon at nasabik sa isang napakalakas na boss na naghihintay sa loob. Sinabi ni Shadow na oras na para pumasok, ngunit bigla siyang pinigilan ng kalbong leader. Ipinagtapat ng kalbong leader na hindi siya noon naniniwala sa mga usap-usapan tungkol sa maalamat na si Shadow, kung saan inisa-isa nito ang mga labis na palayaw na ibinigay ng mga tao at inamin niyang tinatawanan niya ang mga iyon. Namula ang mga pisngi ni Shadow dahil sa pagkapahiya nang marinig niya ang mga nakakatawang pangalan. Ngunit idineklara ng kalbong leader na matapos nitong makita ang mga skills ni Shadow ng araw na iyon, isa na siyang tunay na mananampalataya. Naglabas ang kalbong leader ng isang umiilaw at kahel na cube, habang isinisigaw na tinulungan ni Shadow ang kanyang guild na umunlad ng higit pa sa loob ng 1 oras kaysa sa karaniwan nilang nagagawa sa loob ng 1 buwan. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat, inactivate niya ang isang rare item, ang Mandarin Duck Pot. Ayon sa system, ang pagkain sa hot pot na ito ay nagpapataas ng lahat ng attributes ng 10% hanggang sa kamatayan. Ipinagmalaki niyang ito ang ultimate trump card ng kanilang guild na kadalasang itinatabi lamang para sa mga final boss fight. Nasa sabik siyang pinagsilbihan si Shadow at sinabihang ang beef tripe ay kailangang pakuluan ng eksaktong 30 segundo bago ito kainin. Kumagat si Shadow at labis na namangha sa napakasarap na lasa nito, kung saan inilarawan niya kung paano perpektong naluto ang mga sariwang sangkap sa maanghang na sabaw. Habang nanunood sa gilid, labis na nagalit si Luz Hanfeng sa matalinong hakbang ng kanyang karibal at sumampang tatapatan niya ito. Ipinatawag ni Luz Hanfeng ang sarili nitong maalamat na handaan, at nagmakaawa kay Shadow na subukan ang ultimate dish ng Jufang Pavilion na Bobo Chicken.
Kinumpirma ng system na ang pagkaing ito ay nagpapataas ng lahat ng status resistances ng 50%. Sumubok si Shadow ng isang tuhog at agad na na-addict dito, kung saan namangha siya sa nakakamanhid at maanghang na aftertaste. Nang makitang nasisiyahan si Shadow sa parehong pagkain, nagsimulang magtalo ang dalawang leader ng guild. Ipinagmalaki ni Luz Hanfeng na mas gusto ni Shadow ang kanyang bobo chicken, ngunit isinigaw ng kalbong leader na malinaw na mas gusto nito ang hot pot. Casual na nagtanong si Shadow kung gusto nilang kumain kasama niya, ngunit binaliwala lamang siya ng mga ito at patuloy na nagsisigawan sa isa't isa tungkol sa kung aling lokal na pagkain ang pinakamasarap. Biglang inihayag ng system ang isang napakalaking buff para kay Shadow, na nagpataas sa lahat ng kanyang attributes ng 10% at sa kanyang resistance sa abnormal statuses ng 50%. Habang nakatingin sa kanyang umiilaw na asul na kamay, pinuna niyang isa itong magandang buff. Casual niyang sinabihan ang iba na oras na upang gumalaw. Ngunit sa kanyang likuran, agad na namang nagsimulang magtalo sina Luz Hanfeng at ang kalbong leader ng guild. Ipinagmamalaking idineklara ni Luz Hanfeng na pinuri ni Shadow ang kanyang bobo chicken, ngunit gumanti ang kalbong leader na malinaw nitong pinuri ang kanilang hot pot. Patuloy lamang na isinisigaw ng dalawa ang kanilang mga paboritong pagkain habang sumusunod sila kay Shadow pababa sa pasilyo. Tuloy-tuloy silang pumasok sa isang madilim at maulap na silid, nang hindi namamalayan ng isang napakalaki at nakakakilabot na batong rebulto na nakaabang sa itaas nila. Biglang umilo ang mga mata ng rebulto at pinagpawisang nagtanong si Luz Hanfeng kung ano yun, dahil labis itong natakot na baka isa itong boss dahil sa nakakakilabot na hitsura nito. Kasabay ng isang napakalakas na pagkaluskos, nagsimulang mabasag ang batong panlabas na balat nito. Sumabog ang bato upang ibunyag ang isang higanteng babae na may kulay rosas na buhok at nakasalamin, ang level 20 diamond grade boss na si Luistro. Sumigaw sa takot sina Luz Hanfeng at ang kalbong leader nang makita nila ang isang diamond grade boss. Binalaan sila ni Shadow na mag-ingat dahil ang mga diamond grade bosses ay laging may mga espesyal na mechanics. Nataranta ang kalbong leader, ngunit umaaksyon na si Shadow. Inactivate ni Shadow ang kanyang Gift of Liberation at nagpakawala ng serye ng mga instant shadow slashes, na tumama kay Luistro ng halos kalahating milyong pinsala kada tira. Nang makita ang mga numero, naguluhan si Luz Hanfeng at nagtanong kung bakit biglang bumaba ang pinsala ni Shadow. Sinigawan siya ng kalbong leader, at ipinaliwanag nito na ang mga diamond bosses ay may napakalaking 70% na damage reduction. Ngunit hindi lamang iyon basta-bastang tatanggapin ni Luistro. Iniunat niya ang kanyang ulo patalikod at nagpakawala ng isang malakas na sigaw na puno ng mga puso, ang kanyang charming war cry. Agad na lumitaw ang isang pink na charm gauge sa itaas ni Luz Hanfeng at ng kalbong leader, na napupuno sa napakabilis na paraan. Agad na umiwas si Shadow, kung saan inactivate niya ang kanyang magic resistance shield. Napagtanto niyang kung matatablan sila ng charm, permanente silang magiging mga walang isip na alipin ng boss. Ngunit huli na ang lahat para sa kalbong leader. Umabot na sa max ang kanyang gauge at naging pink na mga puso ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang umiyak at hanapin ang kanyang ina. Nasa 70% pa lamang ang gauge ni Luz Hanfeng at galit niyang sinigawan ang kanyang karibal na kung kinain lamang sana nito ang bobo chicken, madali sana nitong malalabanan ang mahika. Biglang lumitaw ang isang 5-minute countdown sa itaas ng ulo ng kalbong leader. Pinanood ni Luz Hanfeng ang pag-usad pababa ng oras habang nakatayo lamang doon ang kanyang na-brainwash na karibal na tumutulo ang laway. Sa labis na pagkabahala, itinanong niya kung para saan ang countdown na iyon. Ibinunyag ni Shadow na sa sandaling umabot sa 0 ang oras, permanenteng magiging alipin ni Luistro ang kalbong leader, kahit pa sa totoong mundo. Itinanong ni Luz Hanfeng kung paano nila ito iligtas, kung saan inisip niya kung dapat na lamang ba nila itong patayin upang ma-reset ang status nito. Agad na ibinasura ni Shadow ang ideyang iyon at ipinaliwanag na hindi tatalab ang pagpatay rito. Ang tanging paraan lamang upang masira ang sumpa ay ang paksain si Luistro bago pa man matapos ang countdown. Subalit bago pa man sila makapagplano, nagpatawag ang na-brainwash na kalbong leader ng kumpol ng mga pink na magic swords, habang bumubulong tungkol sa pagpatay sa lahat ng kalalakihan habang sumusugod ito kay Shadow. Sumigaw ng babala si Luz Hanfeng. Tumalon siya kung saan sinipa niya ang kalbong leader pababa mula sa ere at sinakal ito. Isinigaw ni Luz Hanfeng kay Shadow na mag-focus na lamang ito sa boss habang siya na ang bahala sa hangal na ito. Binuksan ni Luistro ang kanyang pulang spellbook. Bigla na lamang lumitaw ang tatlong matatabang taong lingkod na may mga markang pink na puso sa kanilang mga noo,
habang paulit-ulit na isinisigaw na ang mga kababaihan ay tutulong sa kapwa kababaihan. Nalilitong tinitigan ni Shadow ang kakaibang mob. Inisip niya kung tunay na mga tao ba ang mga ito, at kung ang lahat ba ng tinatamaan ng charm ni Luistro ay nagiging mga kakaibang clone monsters na tulad nito, kaya napagtanto niyang mayroong mali. Alam niyang siya dapat ang unang manlalaro sa palapag na ito sa kasalukuyang timeline. Kaya paano nangyari na mayroon na agad napakaraming taong alipin si Luistro? Sumugod sa kanya ang na-brainwash na mob habang isinisigaw pa rin ang kanilang slogan. Alam ni Shadow na tiyak na may madilim na sekreto sa likod ng kasaysayan ng dungeon na ito. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanyang enerhiya, pinakawalan ni Shadow ang kanyang Dark Knight Ring Blade. Winasak ng isang napakalaking red crescent ang mga lingkod sa iisang hiwa lamang, ngunit naging sandali lamang ang pagdiriwang. Muling inactivate ni Luistro ang kanyang mahika, at isang napakalaki at tila walang katapusang hukbo ng mga magkakamukhang lingkod ang lumitaw sa kanilang harapan. Habang bumubuhos ang walang katapusang mob, napansin ni Shadow ang isang pulang ilaw mula sa magic book ni Luistro. Napagtanto niyang nagagawa lamang nitong magpatawag ng mga lingkod dahil sa spellbook na iyon. Eksakto namang inalerto siya ng system na puno na ang kanyang limit break meter. Inisip niya sa kanyang sarili na ang paggamit ng kanyang ultimate sa pagkakataong iyon ay isang perpektong hakbang, lalo na't maaari na lamang niyang i-farm ang mga natitirang alipin upang mabilis itong mapuno muli. Nang walang sinasayang na segundo, pinakawalan ni Shadow ang kanyang ultimate, ang Endless Nightmare. Isang napakalaking alon ng madilim na lilang enerhiya ang bumalot sa silid, na nagpahina sa bawat kalaban at nagpataas ng kanyang pinsala laban sa mga ito ng 80%. Tumalon ng mataas si Shadow sa ere kung saan binaliwala niya ang mga clones. Itinutok niya ang kanyang susunod na instant shadow slash ng diretso sa umiilaw na spellbook ni Luistro, at hinati ito sa dalawa. Nasinghap si Luistro sa gulat nang mabasag ang kanyang libro. Tumili ito sa galit, at napagtanto ni Shadow na papasok na ito sa kanyang second phase. Tumalon ng mataas sa ere si Luistro at ibinagsak ang isang malakas na shockwave ng pink heart energy na sumire sa sahig. Madaling umiwas si Shadow, kung saan napansin niyang mabagal ang pag-atake ng kalaban at nalipol pa nito ang sarili nitong mga summons. Pagkatapos ay nakita niyang may kalakip na isang kakaibang special effect ang naturang atake. Bigla na lamang may isang kurbadong beam ng pink na enerhiya ang bumulusok at tumama sa ulo ng kalbong leader. Sumigaw sa pagkagulat si Luz Hanfeng nang may lumitaw na countdown timer na 4 na minuto at 25 segundo sa itaas nila. Natatarante niyang binalaan ang kanyang karibal na huwag maging isang na-brainwash na alipin. Nagsimulang lumutang ang kalbong leader, na nagliliwanag sa matinding pink na enerhiya habang patuloy na umuusad pababa ang oras. Mabilis na lumipas ang oras at bumagsak ang countdown mula sa mahigit 4 na minuto pababa sa 59 na segundo na lamang. Natarante si Luz Hanfeng kung saan isinigaw niya kay Shadow na biglang umikli sa 1 minuto ang natitirang oras. Itinaas ng kalbong leader ang kanyang kamay at nagpatawag ng isang napakalaking bagyo ng pink magic swords habang pinapakawalan ang kanyang ultimate skill, ang 10,000 swords. Natigilan si Luz Hanfeng nang mapagtanto niyang naging mas malakas ang kanyang karibal at natutunan pa nito ang isang ultimate skill. Mahinahong tinukoy ni Shadow na siguradong binigyan ito ng buff ng boss, na nagkaloob dito ng pansamantalang pan-access sa class ultimate nito. Naintindihan na ngayon ni Luz Hanfeng ang nangyayari. Sumugod siya ng mabilis habang isinisigaw na kahit sinasabi ng lahat na ang kalbong leader ang may pinakamalakas na atake, walang makakapantay sa kanyang sariling depensa. Inactivate niya ang kanyang skill, ang Windthreading Indestructible, na nagbigay sa kanya ng isang layer ng damage immunity sa bawat 10 metrong tatakbuhin niya. Isinigaw niya na sa wakas ay makikita na nila kung kaninong kapangyarihan ang mas malakas, at buong tapang siyang sumugod patungo sa nagtataasang spiral ng mga espada. Inutusan ng kalbong leader ang mga pink swords nito na magpakawala ng walang tigil na pag-ulan ng mga patalim kay Luz Hanfeng, na nagtaas naman ng isang wind barrier upang harangin ang mga ito. Pinakawalan naman ni Luz Hanfeng ang kanyang Swift Gale Shield, habang mabilis na iwinawasiwas ang kanyang mga braso upang lumikha ng isang matibay na pader ng hangin na pumigil sa bawat atake ng kalbong leader. Sumabog ang napakalakas na banggaan, at isinigaw ni Luz Hanfeng kay Shadow na siya na muna ang pipigil sa kanyang karibal, habang hinihimok itong patumbahin na si Luistro upang mailigtas ito. Ipinangako naman ni Shadow na siya na ang bahala rito. Ibinuhos ni Shadow ang kanyang atensyon kay Luistro. Mayroon na lamang itong 20 milyong buhay, na medyo mababa para sa isang diamond grade boss,
ngunit ipinapakita ng countdown na 40 segundo na lamang ang natitira bago permanenteng maging alipin ang kalbong leader. Sinubukan siyang hablutan ni Luistro, ngunit madaling nakaiwas si Shadow mula sa atake. Sa isang iglap, gumanti siya ng 4 na magkakasunod na instant shadow slash sa leeg ng kalaban. Sumigaw sa sakit si Luistro at sumugod ng power-up gamit ang isang katawa-tawang atake ng tiyan na nababalutan ng pink na enerhiya. Walang kahirap-hirap na iniwasan ni Shadow ang pagdambo nito, habang iniisip na dahil sira na ang spellbook nito, naging simple at madali na lamang iwasan ang mga atake nito. Bukang-buka ang depensa ng boss dahil bumagsak ang damage reduction nito mula 70% pababa sa 50%. Sinamantala ni Shadow ang pagkakataon at nagpakawala ng isa pang malakas na tira. Dahil puno na ang kanyang limit break gauge at mayroon na lamang 30 segundo ang natitira, marami pa siyang oras upang tapusin ito. Pinakawalan niya ang kanyang ultimate skill, ang Endless Nightmare. Habang sumisigaw sa takot si Luistro, mabilis na isinara ni Shadow ang distansya sa pagitan nila at hiniwa ang leeg nito gamit ang isang napakabilis na tira. Umiikot siya sa isang nakamamatay na bilis, kung saan pinakawalan niya ang kanyang Dark Knight Ring Blade sa isang napakalaking hugis kalahating buwan na pulang enerhiya na pumunat sa higanteng boss. Habang tumatalo ng mataas sa ere, pinakawalan niya ang kanyang ultimate skill na Crimson Blade upang tuluyan itong tapusin. Kinumpirma ng system ang pagkabigo ng kalaban, na nagbigay kay Shadow ng malaking halaga ng experience, evolution points, lifespan, mga kagamitan, at skill books. Sa natitirang 8 segundo, tuluyang nabasag ang pink na liwanag ng brainwash sa noo ng kalbong leader. Nasalo ni Luz Hanfeng ang bumabagsak na kaibigan, habang nagdiriwang na gumana ang kanilang plano. Nang magising ang nahihilong kalbong leader at magtanong kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Luz Hanfeng na muntik na itong maging isang walang isip na alipin at iniligtas lamang ito ni Shadow. Pagkatapos ay may isang kawili-wiling kagamitan ang nalaglag mula sa boss, ang Cursed Stone Tablet of the Goddess of Ultimate Love. Naglalaman ito ng mahinang divine power na nagdaragdag ng charm attribute sa mga atake, ngunit ang mga babaeng karakter lamang ang maaaring magsuot at gumamit nito. Sinuri ni Shadow ang tableta, na nagulat na naglaglag si Luistro ng isang cursed item, ngunit lubos na naiinis sa limitasyon sa kasarian. Namula si Luz Hanfeng at nahihiyang nagtanong kung maaari niya ba itong kunin dahil hindi naman ito magagamit ni Shadow. Sa labis na pagkalito, itinanong ni Shadow kung babae ba ito. Pinagtapat ni Luz Hanfeng na bagaman isa siyang lalaki, sa kanyang puso ay palagi siyang nakadarama bilang isang mahinhin na maliit na batang babae. Hindi nakapagsalita si Shadow at sinabihan na lamang ito na subukan iyon. Masigasig na nagpasalamat si Luz Hanfeng at inabot ang tableta, ngunit nagbabala ang system na nabigo ang pag-equip ng kagamitan dahil sa hindi pagkakatugma ng kasarian. Dahil walang kwalipikadong babaeng manlalaro sa kanilang grupo, nag-abiso ito na tuluyan ng maglalaho ng permanente ang tableta. Lubusang nawala ng pag-asa at nagwala si Luz Hanfeng habang nagsimulang lumutang palayo at matuno sa hangin ang nasabing kagamitan. Desperadong isinigaw ni Luz Hanfeng sa naglalahong kagamitan na bumalik ito, habang iginigiit nitong malaman kung bakit tumanggi itong kilalanin ang kanyang panloob na pagkakakilanlan at tinawag ang genderlock ng system bilang isang malinaw na diskriminasyon. Napaisip naman si Shadow kung paano gumana ang charm ni Luistro, kung saan napagtanto niyang sinusuportahan ito ng mga absolutong patakaran na hindi maaaring labanan ng sinumang mortal. Kasabay nito, kinwestiyon din niya kung paano nakakuha si Song Xiaoyu ng katulad na stone tablet nang hindi nagiging isang alipin tulad ng iba. Eksakto namang lumitaw ang isang system notification upang ipakita na ganap nang napuno ang kanyang experience bar, na nag-udyok kay Shadow na agad simulan ang kanyang 4th class advancement. Habang ginagawa niya ito, isang napakalaking buhawi ng madilim na enerhiya ang umikot sa kanyang paligid habang opisyal na tumaas ang kanyang Shadow class patungo sa Tier 4, na agarang nagpadoble sa lahat ng kanyang main stats. Labis na tinakot ng kamanghamanghang transformasyong ito sina Luz Hanfeng at ang kalbong leader, kung saan sila ay nataranta at inakalang may panibagong boss na lilito, habang inalerto naman ng system si Shadow na na-double na rin ang kanyang stealth level. Bilang karagdagan, nakakuha siya ng isang bagong passive skill na pumipigil sa kanyang mga atake na basagin ang kanyang invisibility,
na nagpapahintulot sa kanyang panatilihing aktibo ang kanyang mga hidden attack bonuses. Upang mas maging maganda ang sitwasyon, mananatili ring ganap na hindi nakikita ang anumang attack effects na pakakawalan niya habang nakatago at makakakuha pa ito ng kalahati ng kanyang kabuuang stealth level bilang karagdagang bonus. Habang pinapanood ito, napagtanto ni Luz Hanfeng na nag-upgrade lamang si Shadow ng kanyang class, kung saan lubos itong namangha kung gaano kaastig tingnan ang buong proseso. Samantala, mabilis na kinalkula ni Shadow ang kanyang mga bagong stats, kung saan pinagsama niya ang kanyang mga gear, skills, at class passives upang maabot ang base stealth level na 21, na agad namang tumalon sa napakalaking antas na 42. Kahit na ganoon, alam niyang kailangan pa rin niyang maging maingat dahil may mga tiyak na special classes at rare items na maaari pa ring makahanap ng mga paraan upang tuluyang lampasan ang mga stealth levels. Naalala rin niyang madaling makikita ng mga high-level bosses ang mga manlalarong gumagamit ng basic invisibility, na nangangahulugang nagiging hindi na gaanong maaasahan ang isang mataas na stealth level sa mga huling yugto ng laro. Ayon sa mga alamat, ang ultimate stealth para sa isang master assassin ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng isang mataas na antas, kundi tungkol sa pagpilit sa buong kapaligiran na baliwalain ang iyong presensya at tuluyang burahin ang anumang alaala ng iyong pag-iral. Gayunpaman, alam niyang ang perpektong antas ng skill na ito ay kasalukuyang isa lamang mito, at wala pang sinumang manlalaro sa laro ang nakagawa na ma-unlock ito. Sa ngayon, isinantabi muna ni Shadow ang mga kaisipang iyon at inutusan ang kalbong leader na mag-post ng isang bounty para sa kanya. Habang isinasaalang-alang na ang mga manlalaro ay maaaring magsanib ng isang ikalawang bloodline sa sandaling maabot nila ang level 30, nag-alok siya ng isang napakalaking gantimpala na 1,000 taon ng lifespan para sa eksaktong lokasyon ng epic grade boss, ang Deathwinged Angel, dahil nais niyang buuin ang kanyang kapangyarihan ng paunti-unti. Lubusang nawala sa katinoan sina Luz Hanfeng at ang kalbong leader nang marinig nila ito, habang sumisigaw sa labis na pagkabigla dahil sa napakalaking bounty para sa isang maalamat na epic grade boss. Mahinahong sinabihan sila ni Shadow na kontaken siya sa sandaling makahanap sila ng anumang tunay na palatandaan, at pagkatapos ay agad itong naglaho sa hangin. Naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay na ang misteryosong Deathwinged Angel ay minsan lamang nagpakita noon at natalo ito ng manlalarong nasa ika-45 na pwesto sa buong mundo. Dahil inilingid sa kaalaman ng lahat ang labanang iyon, ang tanging alam lamang ng publiko ay ang pagsasanib sa bloodline ng boss ang agarang nagangat sa nasabing manlalaro patungo sa ika-6 na pwesto sa pandaigdigang rango, na nagpapatunay na iyon ang pinakamataas na upgrade para sa isang assassin. Sa kanyang kasalukuyang buhay, lubos na determinado si Shadow na makuha ang maalamat na first kill ng boss na ito para lamang sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang alok na pabuya na 1,000 taong lifespan sa buong global server, habang nagbababala sa lahat na sinumang magbibigay sa kanya ng mga peking coordinates ay kanyang tutugisin at papatayin. Agad na yumangay ang world chat dahil sa dami ng aktibidad, na nag-iwan sa mga manlalaro na hati sa pagitan ng pagpuri sa kanya bilang pinakamalakas na manlalarong nabubuhay at sa pagtawag sa kanyang paghamon sa boss bilang isang purong misyong pagpapakamatay. Samantala, sa kailaliman ng kanilang kuwebang pinagtatagwan, iniulat ni Zentil ang napakalaking pandaigdigang pabuyang ito sa Red-Eyed Leader, na mahinahon namang bumanggit na sinusubaybayan na nito ang balita. Napaisip ang leader kung gaano kabilis ang paglago ni Shadow at napagtanto nitong nagbabalak itong kalabanan ang halimaw ng mag-isa. Habang nakatayo naman si Xiaoyu sa likuran ng may kaba, na labis na natatakot sa ganoong uri ng halimaw. Sa sandaling iyon, isang alaala ang nanambalik kay Xiaoyu, at mabilis siyang tumayo habang isinisigaw sa buong guild na nakita na niya talaga ang Deathwinged Angel noon. Lumingon ang Red-Eyed Leader upang tingnan siya ng masama gamit ang umiilaw na pulang mga mata nito, habang iginigiit na malaman ang eksaktong lokasyon kung saan niya iyon nakita. Ipinaliwanag ni Xiaoyu na sa kanyang nakaraang buhay, nakita nila ng kanyang kapatid na si Songfei ang Deathwinged Angel sa loob ng ipinagbabawal na City of Unjust Death, dahilan upang labis na magulat ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Gayunpaman, bigla na lamang humagalpak ng tawa ang mga siga roon, nakinikot siya ang kanyang mga pahayag tungkol sa isang nakaraang buhay pati na ang kanyang mahinang stats habang nag-uusok naman siya sa galit dahil pinagtatawanan nila siya. Nag-udyok ito sa isang nakakatakot at pulang aura na sumabog mula sa Red-Eyed Leader habang sinisigawan nito ang lahat na manahimik, bago ito muling humarap kay Xiaoyu upang magtanong kung ano ang nasabing City of Unjust Death at kung saan ito matatagpuan. Habang binubuksan ang mapa ng kanyang system,
Ipinaliwanag ni Xiaoyu na ang maalamat na lungsod na ito ay matatagpuan malapit sa Jinling at kilala bilang isang lugar kung saan ang mga patay lamang ang pinahihintulutang pumasok. Dahil labis na naging interesado sa impormasyong ito, agad na inutusan ng Red-Eyed Leader si Zentil na tipunin ang kanilang pinakamagagaling na miyembro ng squad upang makagayak na sila papunta sa mga coordinates na iyon sa lalong madaling panahon. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga miyembro ng guild sa kalituhan, kung saan pinag-isipan nila kung bakit labis na sineseryoso ng kanilang leader ang isang low-level na babae at nagtsismisan tungkol sa kung anong uri ng relasyon mayroon ang dalawa. Nang marinig ang kanilang mga bulungan, nagpakawala ang Red-Eyed Leader ng isa pang alon ng mabigat na puwersa, at malamig na nagbabala na siya mismo ang papatay sa sinumang muling mambabastos kay Xiaoyu. Mabilis na sinigawan ni Zentil ang mga tauhan na itigil ang pag-iinis sa kanilang boss, dahilan upang mabilis na humingi ng tawad ang mga natatakot na nasasakupan at nangakong hindi na sila muling lalampas sa linya. Dahil lumakas ang loob sa makapangyarihang suportang ito, mayabang na iginiit ni Xiaoyu na lumuhod ang lahat ng mga nambuyo sa kanya, kung saan napilitang yumuko agad ang mga takot na siga bilang pagsuko. Habang nakakross ang kanyang mga braso, ninamnam ni Xiaoyu ang kanyang munting tagumpay, at inisip sa kanyang sarili na mga hangal lamang ang aayaw sa isang perpektong babae na katulad niya. Habang naglalakad sa Jinling Wasteland, nagpasya si Zentil na itanong sa Red-Eyed Leader ang isang bumabagabag na katanungan na matagal na niyang pinipigilan. Itinanong niya kung bakit labis na pinapahalagahan ng kanilang boss si Xiaoyu, habang iginigiit na sinuman ang gumawa ng ganoong kalalaking pagkakamali ay matagal na sanang pinatay. Bilang tugon, ipinaliwanag ng Red-Eyed Leader na binabaliwala ng kakaibang class ni Xiaoyu ang mga stealth levels, na dahilan upang maging lubos na mahalaga ang mga tracking skills nito para sa pagtugis kay Shadow. Pagkatapos ay ibinunyag nito ang isang nakakagulat na lihim, kung saan ipinaliwanag nitong si Xiaoyu ay sa totoo lang nakababatang kapatid ni Shadow at ang pinakasusing kailangan upang mapabagsak ito. Sa labis na pagkabigla, itinanong ni Zentil kung totoo ba talaga iyon, ngunit tiniyak sa kanya ng Red-Eyed Leader na hindi ito kailanman kumikilos ng batay lamang sa mga hindi kumpirmadong usap-usapan. Bukod pa roon, natuklasan din ito ang tunay na pagkakakilanlan ni Shadow sa totoong buhay bilang si Qinfang, na isa lamang ganap na ordinaryong salaryman sa totoong mundo. Nang marinig ito, iminungkahi ni Zentil na dapat nilang dukutin si Xiaoyu upang gamitin bilang bihag. Ngunit agad siyang tinawag na isang tanga ng boss dahil sa napakasimpleng pag-iisip nito. Ipinaliwanag ng leader na hindi totoong magkadugo ang dalawa dahil inampun lamang si Qinfang at tuluyan nang nasira ang kanilang relasyon matapos ang isang matinding alitan sa pamilya. Iminungkahi naman ni Zentil na isa publiko ang tunay na pangalan ni Shadow, ngunit nagbabala ang Red-Eyed Leader na babaliin nito ang kanyang leeg kung susubukan nito ang ganoong katangahang pakulo. Ipinaliwanag niyang walang kwenta ang pag-leak ng pangalan dahil wala rin namang maglalakas loob na hamunin si Shadow, at ang paggawa nito ay magbibigay lamang ng babala kay Shadow tungkol sa kanilang mga plano. Kung mangyayari iyon, madali silang matutunto ni Shadow at walang awang papatayin ang bawat isa sa kanila. Dahil dito, ang tunay na halaga ng dalaga ay nakasalalay sa espesyal na kakayahan nitong alalahanin ang mga alaala mula sa nakaraang buhay nito. Bagamat tinuwanan ni Zentil ang ideya ng mga alaala mula sa nakaraang buhay, pinanindigan ng Red-Eyed Leader na ang mga alaalang iyon ang tanging tunay nilang pagkakataon upang isagawa ang assassinate laban kay Shadow. Binigyang diin niya na iisang pagkakataon lamang ang mayroon sila para rito, at ang pagkabigong patayin si Shadow ng agaran ay nangangahulugan ng ganap na kamatayan para sa lahat. Sa makatuwid, ang bawat plano at paghahanda na ginawa nila hanggang sa puntong iyon ay humantong sa nag-iisang desisyong sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang linya ng trabaho, isang hati ng segundo lamang ang kinakailangan upang matukoy kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Hindi nagtagal, nakarating ang grupo sa eksaktong coordinates na ibinigay ni Xiaoyu, kung saan tumayo sila mismo sa pasukan ng maalamat na City of Unjust Death. Habang nakatingin sa ibaba sa nakakakilabot at madilim na bangin, nagtanong si Zentil kung kailangan ba talaga nilang tumalon mula sa gilid, at kinumpirma naman ng Red-Eyed Leader na kailangan nilang gawin iyon. Bagamat nag-atubili si Zentil na tumalon sa walang hanggang pagkahulog, inutusan ng leader ang lahat na lumukso, habang ipinangangako na makakaligtas sila sa pagbagsak. Nang may ngiti sa mga labi, unang tumalon pababa ang leader, at mabilis na sumunod ang kanyang mga tapat na tauhan na handang itaya ang kanilang mga buhay upang makumplito ang misyon. Maging si Zentil ay sumigaw na handa siyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay kung nangangahulugan iyon na tuluyan na nilang matatalo si Shadow.
Habang bumubulusok sila sa kadiliman, bigla na lamang bumagal ang pagbaba ng Red-Eyed Leader patungo sa isang banayad na paglutang, at namanghang pinanood ng kanyang mga tagasunod na huminto rin sila sa pagkahulog. Habang napapalibutan ng ganap na kadiliman, namamanghang lumingon ang mga tauhan sa paligid, kung saan itinatanong sa kanilang mga sarili kung tunay nga bang nakapasok na sila sa City of Unjust Death. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto nilang nauubos ang kanilang lifespan sa isang imposibleng bilis. Natarante sila nang makitang dumb-oble ang bilis ng pagkabulok ng 100 milyon, na nag-iwan sa kanila ng wala pang 1 minuto upang mabuhay. Upang iligtas ang kanyang natatarantang squad, mabilis na inactivate ng Red-Eyed Leader ang kanyang ninakaw na Soul Walker class, at binalot ang lahat sa isang protektibong berdeng barrier. Pinuri ni Zentil ang kanyang boss nang mapagtanto nitong ang naturang skill ang nagbigay sa kanila ng ganap na imunidad laban sa nakamamatay na pagkaubos ng lifespan, ngunit sinabihan siya ng leader na manatiling nakatutok at tumingin sa unahan. Pagtingin sa kalayuan, labis na namangha ang mga tauhan nang makita nila ang isang napakalaking umiilaw na berdeng kuta na tahimik na lumulutang sa madilim na kawalan. Ngumiti ang Red-Eyed Leader at kinumpirma na ang maalamat na istrukturang ito ay ang mismong City of Unjust Death. Dahil lubos na natuwa na ganap na tumpak ang mga coordinates ni Xiaoyu, kinutya ni Zentil ang mga plano ni Shadow na ay solo ang lugar, habang ipinagmamalaki na kahit ang nangungunang manlalaro ay madudurog sa alikabok sa ilalim ng ganoong katinding pagkaubos ng lifespan. Naglakad sila patungo sa pasukan, ngunit isang biglaang system notification ang hamarang sa kanilang daanan, na nagbababala sa kanila na ang napakalaking tarangkahan ay ganap na nakasara at nakakandado. Gayunpaman, salamat sa kanyang Soul Walker class, madaling nakalusot ang Red-Eyed Leader ng diretsyo sa mga matitibay na tarangkahan. Pagkapasok nila sa loob, labis na nakahinga ng maluwag ang squad nang makita ang isang system notification na nagkukumpirmang bumalik na sa normal ang nakakabaliw na bilis ng pag-ubos ng lifespan. Bigla na lamang, isang level 35 epic boss, ang Deathwinged Angel, ang lumutang pababa mula sa itaas at iginiit na malaman kung paano sila nakapasok ng walang susi. Natarante si Zentil nang marinig itong magsalita, kung saan ipinaalala nito sa mga tauhan na ang mga epic grade bosses ay nagtataglay ng mataas na antas ng talino na katulad sa tao. Hindi natinag ang Red-Eyed Leader at buong kumpiyansang humakbang pasulong upang kausapin ang Deathwinged Angel, kung saan iginiit nito na naroon sila upang iligtas ang kalaban. Agad na tinawanan ng boss ang kanyang nakakatawang pahayag at tinawag siyang lubusang nasisiraan ng bait bago malamig na sinentensyahan silang lahat ng kamatayan. Walang interes ang Deathwinged Angel na makipagkaibigan, at kinutya niya silang mga hangal na tao mula sa Blue Star. Determinado na tapusin agad ang kanilang maliit na panghihimasok habang isinisigaw na mamatay na sila, nagpatawag ang boss ng kanyang higanteng espada at hinati ang grupo. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag ang Red-Eyed Leader at si Zentil habang lumusot lamang sa kanila ang atake. Dahil sa matinding galit na nabigo ang kanyang unang pag-atake, mabilis na sumisid pababa ang anghel at umasinta ng isang nakamamatay na saksak ng diretsyo sa dibdib ng Red-Eyed Leader gamit ang kanyang umiilaw na talam. Muli, lumusot lamang ang atake sa katawan nito. Mayabang na sinabihan siya ng leader na ganap na walang saysay ang kanyang mga pagsisikap at hindi niya ito masasaktan. Habang nakatitig ng diretsyo sa mga umiilaw na mata ng kalaban, mahinahon nitong inulit ang kanyang mensahe na hindi siya pamaroon upang makipaglaban kundi upang iligtas ito. Lubos na naguluhan ang tagabantay ng City of Unjust Death. Kinutya niya ang pahayag ng leader at inisip kung bakit kakailanganin ng isang makapangyarihang nilalang na katulad niya ang tulong mula sa mga hamak na mortal. Ipinaliwanag ng leader na may isang nakakakilabot na halimaw na nagngangalang Shadow, ang walang dad ang pinakamalakas na manlalaro sa Blue Star, ang aktibong naghahanap sa kanya. Tumawa ang anghel, kung saan nahanap nitong nakakatawa na may isang tao mula sa isang laro na kakalabas pa lamang ang nag-aakalang matatalo siya nito. Ipinagmalaki nitong madali niyang kukunin ang ulo ni Shadow anuman ang titulo nito. Ngunit binalaan siya ng leader na ang bawat boss na pinupuntirya ni Shadow ay ganap na nawawasak. Gusto siyang tugisin ni Shadow upang nakawin ang kanyang napakalakas na bloodline, at kung magtatagumpay ito, magiging lubusan na itong hindi mapipigilan. Dahil naintriga sa kanyang katapatan, kumalma ang Deathwinged Angel. Inamin nitong kawili-wili ang kanyang pagiging bukas, ngunit iginiit na ang anumang alyansa ay nangangailangan ng tunay na katapatan. Itinanong ng leader kung anong uri ng patunay ang gusto ng kalaban. Ibinunyag ng anghel ang kanyang mga hinihingi kung saan gusto niya ang haba ng kanilang buhay, ngunit mas higit sa lahat ay gusto niya ang kanilang mga kaluluwa.
Lubos na naguluhan ang leader dito. Malademonyong tumawa ang anghel sa kalituhan nito. Nang mapagtanto nitong ang kasalukuyang level ng manlalaro ay masyado pang mababa upang maunawaan ang mga soul-based mechanics, nagpa siya itong ipaliwanag ang nakakakilabot na katotohanan ng mundong iyon. Karaniwan, ang mga manlalaro ay nawawalan lamang ng haba ng buhay kapag namatay dahil protektado ang kanilang mga kaluluwa, at ang haba ng buhay ay nagsisilbi lamang bilang isang kalasag. Ngunit kung mawasak ang kaluluwa ng isang manlalaro, mamamatay sila ng permanente kapwa sa laro at sa totoong mundo. Nang may masamang ngisi, ipinaliwanag nitong bagamat masaya na ang mga low-level monsters sa haba ng buhay, ang mga high-tier entities na tulad niya ay naghahanap ng aktwal na mga kaluluwa. Kung mabibigyan nila siya ng isang kaluluwang makakasapat sa kanyang gutom, makikipagtulungan siya. Agad na namutla ang buong squad habang unti-unting pumapasok sa kanilang isipan ang nakakakilabot na katotohanan. Napagtanto nilang kung kakainin ng anghel ang isa sa kanilang mga kaluluwa, permanenteng mabubure sa pag-iral ang taong iyon. Bago pa man sila tuluyang mataranta, humakbang pasulong si Harvey nang walang kahit anong bakas ng takot, kung saan mahinahon niyang inialay ang kanyang sariling kaluluwa sa halimaw. Nang subukang pigilan siya ni Zentil, iginiit ni Harvey na buo na ang kanyang pasya at lubos niyang nauunawaan ang mga kahihinatnan nito. Ipinaliwanag niyang sumali siya sa misyong iyon nang handang gawin ang pinakamataas na sakripisyo. Kung ang pag-alay ng kanyang kaluluwa ang kinakailangan upang mapigilan si Shadow, handa siyang bayaran ang halaga. Ang tanging hiling lamang niya ay alagaan ni Zentil ang kanyang ina sa kanilang tahanan, na ipinangako naman itong gagawin. Kinutya ng anghel ang kanyang sakripisyo at tinawag itong nakakaantig, ngunit malamig nitong tinukoy na hindi sapat ang isang kaluluwa upang mapawi ang gutom nito. Nang makita ang kanilang kasamahan na handang mamatay ng mag-isa, nagpalitan ng determinadong tingin ang iba pang tapat na miyembro ng guild. Habang humahakbang patungo sa tabi ni Harvey, tumangala ang mga natitirang tauhan sa higanteng halimaw at sabay-sabay na isinigaw na maaari rin itong kunin ang kanilang mga kaluluwa. Tanging pagbulong na lamang sa kanilang mga pangalan ang nagawa ni Zentil, kung saan napagtanto nitong tunay ng isa sakripisyo ni Ark, Kumi at Highland ang kanilang mga sarili. I-deactivate ng leader ang Soul Walker Shield, naganap na naglantad sa mga lalaki sa nakamamatay na bangin. Dahil humanga sa kanilang katapatan, idineklara ng anghel na naramdaman nito ang kanilang sinseridad. Sumabog mula sa likuran nito ang malalaking galame na gawa sa itim na enerhiya, na bumaba tulad ng mga kuko. Direktang tumusok ang mga matutulis na galame sa tatlong tauhan at itinaas ang mga ito habang sumisigaw sa madilim na hangin. Habang hawak ang kanyang premyo, lumipad ng mataas ang anghel sa mapulang kalangitan at hinilapay taas ang mga nakulong na lalaki kasama nito. Dahil wala ang kanilang kalasag, agad na itinala ng system na lantad sila sa matinding kapaligiran ng bangin, na umubos sa haba ng kanilang buhay sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa loob lamang ng ilang segundo, natuyo, nangulubot, at naging mga kalansay ang kanilang mga katawan. Agad na naglaho ang haba ng kanilang buhay, at sa pilitang tinanggal ang kanilang mga umiilaw na asul na kaluluwa mula sa kanilang mga labi, na lumutang ng diretso sa naghihintay na anghel. Matako na nilamon ng anghel ang mga lumulutang na kaluluwa, habang nagpapakawala ng ungol ng purong kagalakan dahil ninanamnem nito ang masarap na piging. Nang mabusog, lumutang itong pabalik sa mga lider ng may masayang ngisi, at handa ng pag-usapan kung paano sila magtutulungan upang patayin si Shadow. Inilatag ng leader ang kanyang plano kung saan gusto niyang umalis ang anghel sa lungsod na iyon kasama siya at palihim na pumasok sa mundo ng mga tao. Mula roon, maaari silang magtipon ng malalakas na kaalyado, maghintay ng tamang pagkakataon, at talunin si Shadow sa iisang biglaang pag-atake. Gayunpaman, kinutya siya ng anghel at sinabihang nananaginip lamang ito. Ipinaliwanag nitong bilang isang epic boss, nakatali ito sa partikular na teritoryong iyon dahil sa mga patakaran ng system, dahilan upang maging imposible para rito na iwanan ang City of Unjust Death. Ngunit isang dalubhasa ang leader pagdating sa pagsasamantala sa mga butas ng patakaran, kaya mahinahon nitong sinabihan ng anghel na mayroon talagang paraan upang lampasan ang limitasyong ito. Upang ipamalas ito, bigla niya itong inatake upang simulan ang isang duelo. Nabigla ang anghel, kung saan inisip nito kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Ipinaliwanag ng leader ang system exploit kung saan sinabi nitong hanggat napapanatili nila ang isang patuloy na battle state at nananatili silang magkalapit, papayagan ng laro ang anghel na baliwalain ang mga hangganan nito at sundan siya kahit saan. Humanga ang anghel sa kanyang maingat na pagpaplano. Nang mapagtanto nitong napaghandaan na ng leader ang lahat, ngumiti ito at sumang-ayon sa plano,
dahil nasa sabik itong makita kung gaano nga ba talaga kalakas si Shadow. Sa loob ng kanyang hideout sa Evil Spirit Academy, agad na dumiretso sa usapan si Shadow at itinanong kay Aristotle kung may alam ba itong kahit ano tungkol sa maalamat na Deathwinged Angel. Nagbabala ang system na ang paghingi ng impormasyong ito ay nagkakahalaga ng 30 taon mula sa kanyang lifespan. Nagbayad si Shadow ng walang pag-aalinlangan, na nagbigay daan upang makakuha ang lifespan pool ng kanyang guild ng malinis na 50% na bawas mula sa kasunduan. Ipinaliwanag ni Aristotle na ang Deathwinged Angel ay nahahati sa dalawang magkaibang kategorya, ang Native Type at ang Sacrificial Summon. Inilarawan niya ang Native Type bilang isang built-in epic grade bloodline boss. Iisa lamang ang umiiral sa bawat sibilisasyon, at lumilitaw lamang ito sa ganap na kadiliman sa kailaliman na higit sa 9,900 metro. Tungkol naman sa Sacrificial Summon, nangangailangan ito ng pagsasakripisyo ng isang espesyal na balahibo upang magpatawag ng isang legendary tier boss na bumabagay sa antas ng nagpatawag nito. Mabilis na binaliwala ni Shadow ang opsyong ito dahil madali lamang siyang mapupuksa ng isang legendary boss sa kanyang kasalukuyang level. Dahil mas sabik siyang hanapin ang native type, nagbayad si Shadow ng karagdagang 100 taong lifespan upang matuntin iyon, na nagbalik ng 50 taong rebate patungo sa pool ng kanyang guild. Gayunpaman, agad na inihayag ni Aristotle na wala itong ideya. Dahilan ito upang galit na igiit ni Shadow ang isang paliwanag kung bakit nito kinuha ang kanyang lifespan kapalit ng isang walang kwentang sagot. Ipinaliwanag ni Aristotle na ang paglitaw ng mga native type ay ganap na random at hindi niya ito kayang hulaan. Galit na tinukoy ni Shadow ang napakalaking bayad, ngunit ipinaalala sa kanya na ang aktwal nitong ginastos ay 50 taon lamang pagkatapos ng nakuhang rebate. Ipinagtanggol nito ang sarili sa pagsasabing ang pangungulekta ng lifespan ay isang hindi nababagong patakaran sa genes ng kanyang uri, ngunit nag-alok itong tumulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga lokasyon sa Blue Star na nakakatugon sa mga kinakailangan para sa paglitaw ng boss. Pinangalanan nito ang 3 bangin na mas malalim pa sa 9,900 metro, ang Abyss Sea, ang City of Unjust Death, at ang Blood Cave. Agad nitong nakuha ang atensyon ni Shadow dahil sa City of Unjust Death. Nang maramdaman ang isang magandang pagkakataon, inilabas ni Shadow ang kanyang mapa at susi patungo sa City of Unjust Death. Nagpasya siyang oras na upang bisitahin ang mga ipinagbabawal na guho at mabilis na nag-teleport paalis. Habang hinihilingan siya ni Aristotle ng isang ligtas na paglalakbay, pagdating ni Shadow malapit sa Jinling Wasteland, tumayo siya sa gilid ng isang napakalaking bangin at napagtanto niyang narating na niya ang mga tamang coordinates at ang City of Unjust Death ay direktang nasa ilalim lamang niya. Nang walang anumang pag-aalinlangan, tumalon si Shadow mula sa gilid at diretsyong bumulusok pababa sa napakadilim na bangin. Agad siyang binalaan ng system na nakapasok siya sa isang nakamamatay na frenzy zone kung saan nauubos ang kanyang lifespan ng 100 milyong beses na mas mabilis kaysa sa normal. Mabilis na inactivate ni Shadow ang kanyang mythic grade skill, ang Depths of Darkness, na nagpababa sa pagkaubos ng kanyang lifespan ng 70% hanggat nananatili siyang nasa stealth. Gayunpaman, kahit pa sa napakalaking kabawasang iyon, nanatiling 10 milyong beses na mas mabilis kaysa sa normal ang bilis ng pagkaubos nito, na nangangahulugang mawawalan pa rin siya ng 1 buong taon ng kanyang buhay sa bawat 3 segundo. Dahil alam niyang nakikipagkarera siya sa oras, napansin ni Shadow sa kalayuan ang mga umiilaw na berdeng tore ng lumulutang na kuta. Pinitik niya ang kanyang mga daliri upang ipatawag ang kanyang skeletal dragon na si Osiris, at inutusan niya itong lumipad patungo sa lumulutang na lungsod sa pinakamabilis nitong kakayahan. Umilan lang si Osiris sa himpapawid, kung saan mabilis silang lumipad sa madilim na bangin patungo sa nakakakilabot na lumulutang na guho. Pagtalon mula sa kanyang dragon, ginamit ni Shadow ang kanyang City of Unjust Death Key at matagumpay na nakapasok sa ipinagbabawal na kuta. Pagkapasok sa loob, kinumpirma ng system na bumalik na sa normal ang pagkaubos ng kanyang lifespan, bagamat ang kanyang mabilis na pagbaba sa bangin ay nagkahalaga pa rin ng 10 taon ng kanyang buhay. Habang naglalakad sa mga tahimik na kalye ng sinaunang kuta, labis na nagulat si Shadow nang matuklasan niyang ganap na inabandona ang lugar at inisip kung tunay nga bang walang laman ito. Bigla na lamang may isang nakabalabal na figura ang tumawag sa kanya, na tumatawa sa pananabik dahil sa bihirang pagkakataong makakita ng isang bisita. Tinukoy siya ng system bilang ang masked merchant na si Geng. Agad nitong sinubukang ibenta ang kanyang mga kagamitan, habang ipinagmamalaki na dala nito ang ilan sa mga pinakamagagandang kayamanan sa laro.
Nang makilala itong isang rare merchant NPC, direktang nagtanong si Shadow upang makita kung anong uri ng mga kagamitan ang ibinebenta nito. Upang ipagmalaki ang kanyang koleksyon, nagpakita si Genk ng serye ng mga umiilaw na high-tier masks na lumulutang sa hangin. Inilista ng system ang kahangahangang stats ng mga ito, na nagpapakita ng lahat mula sa mga gold-grade disguise masks hanggang sa isang makapangyarihang diamond-grade Shadow Walker mask na nagpapataas ng stealth, bilis, at pinsala habang nakatago. Ipinakita rin ng mga ngalakal ang isang legendary epic-grade lifeless mask na bumubura sa naipong kill value ng gumagamit nito, na nagkakahalaga ng base price na 5,000 taon ng lifespan. Dahil agad na nakapokus sa Diamond Grade Shadow Walker Mask, napagtanto ni Shadow na ito ang perpektong upgrade para sa kanyang assassin build at buong kumpiyansang nagpasya na bilhin iyon. Pinuri ni Guy Enka ang magandang panlasa ni Shadow ngunit nagbahagi ng isang masamang kondisyon, kung saan ipinaliwanag nitong dahil sarado ang City of Unjust Death sa araw na iyon, tumaas ang presyo mula 3,500 patungong 10,000 taon ng lifespan. Agad na nakita ni Shadow ang panlilinlang, at napagtanto niyang sinusubukan siyang pagnakawan ng kahinahinalang mga ngalakal sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang interes sa maskara. Naisip niyang isang napakasamang kasunduan ang pag-ubos ng halos buong lifespan pool niya para sa isang maskara na karaniwang may mas mababang halaga. Tahasan niyang tinanggihan ng mga desperadong alok na diskwento ng mga ngalakal at naglakad palayo. Habang nagbubuga ng mga pang-iinsulto ang galit na mga ngalakal sa kanyang likuran, binaliwala lamang siya ni Shadow at nagpasyang libutin ang lugar, kung saan naisip niya na ang presensya ng isang NPC ay nangangahulugang may mga high-tier bosses na malapit doon. Samantala, sa mga guho ng Jianghai City, biglang lumitaw ang red-eyed leader sa himpapawid, kung saan idineklara niyang tapos na ang lahat ng paghahanda habang opisyal niyang inilulunsad ang operasyon upang patayin si Shadow, at nagpasyang ipatawag ang nakakakilabot na Deathwinged Angel sa mundo ng mga tao. Kasabay nito, natalo ni Little Black ang isang malakas na halimaw at nagdiwang sa pagpapabagsak sa isa na namang platinum boss kasama si Captain Eno. Nagbuntong hininga si Captain Eno dahil naging masyadong mapayapa at nakakabagot ang pang-araw-araw na buhay kamakailan. Agad siyang tinukso ni Little Black at sinabihang aminin na lamang nito na labis nitong namimiss si Shadow. Namula si Captain Eno at inamin na gusto nitong mapalapit sa maalamat na manlalaro, ngunit palihim siyang hinusgahan ni Wang Meng dahil alam nitong gusto lamang ni Captain Eno na bigyan siya ni Shadow ng mas maraming high-level gear. Tinukoy ni Wang Meng na ang madalang na pagbisita ni Shadow sa kanilang mga guho ay isa talagang magandang senyales dahil nangangahulugan iyon na tuluyan ng naging matatag ang rehiyon. Gayunpaman, naputol ang kanilang mapayapang pag-uusap ng isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lungsod. Natatarante silang tumangala at nakita ang isang nakakakilabot na bagyo ng pulang enerhiya na sumasabog mismo sa itaas ng respawn point sa sentro ng lungsod. Bigla na lamang may nagpadala ng voice message kay Captain Eno upang magbabala na may masamang nangyayari. Lubos na nagulat si Captain Eno nang marinig nito na isang epic grade boss ang biglaang lumitaw sa kalagitnaan ng lungsod. Umulan ng mga pulang balahibo mula sa kalangitan na agarang tumunaw sa mga manlalaro habang bumababa ang nakakakilabot na silhouette ng isang Darkwinged Angel sa gitna ng pulang kidlat. Inalerto sila ng system na dumating na ang kanilang pinakamasamang bangungot, at kinumpirmang ang level 35 epic boss na Deathwinged Angel ay naipatawag na sa mundo. Nag-respawn ang mga takot na manlalaro sa plaza at sumigaw sa matinding gulat dahil hindi nila maintindihan kung bakit bigla na lamang lilito ang isang epic grade boss sa Jianghai City. Hindi man lang sila nakakuha ng isang segundo upang eproseso ang sitwasyon bago magpakawala ang anghel ng isang napakalaking hiwa ng kidlat at tuluyang coxswain sila ng agaran. Napagtanto ng mga solo players na nakulong sila sa spawn point at sumigaw sa takot, habang alam nilang paulit-ulit silang papatayin hanggang sa permanenteng kamatayan maliban na lamang kung iligtas sila ng mga gwardya. Kumalat ang kawalan ng pag-asa sa buong mga guho nang mapagtanto ng mga manlalaro na imposible ang pagtakas at ang ganap na pagkawasak ay dumating na para sa Jianghai City. Nagtago si Captain Eno sa likod ng mga gumuho at pinulbos na mga bato, kung saan napagtanto niyang talagang tumutugma sa pagiging epic rank ng halimaw ang nakakabaliw na mapanirang kapangyarihan nito. Alam niyang iisang tao lamang ang makakapigil sa gulo, kaya desperadong nagpasya si Captain Eno na agad kontakan si Shadow. Abala si Shadow sa kanyang guild base nang mabigla siya sa ulat ni Captain Eno tungkol sa Deathwinged Angel na biglang lumitaw sa mga guho ng Jianghai City. Matapos marinig na nagwawala ang boss at malapit na nitong wasakin ang buong lungsod,
mahinahong inactivate ni Shadow ang kanyang war teleportation upang sumali sa laban. Habang nagte-teleport, nahanap ni Shadow na lubhang kainahinala ang sitwasyon dahil ang anghel ay isang deep abyss boss na hindi kailanman dapat natural na lumitaw sa isang lungsod sa ibabaw. Alam niyang kahit na maaaring lumitaw ang mga random bosses, palaging bumabagay ang mga ito sa karaniwang antas ng mga lokal na manlalaro. Kaya naman, sa ilalim ng normal na patakaran ng laro, dapat ay imposible ang paglitaw ng isang level 35 epoch boss doon. Nagtamo ng matinding pinsala ang higanteng statue sa gitna ng plaza mula sa walang tigil na pag-ulan ng malalaking hiwa. Habang nagtatago mula sa kaguluhan, sinabihan ng red-eyed leader si Xiaoyu na oras na upang maghanda, at masunuri namang sumang-ayon ang huli na gawin ito. Nang walang sinasayang na oras, lumusot siya ng diretsyo sa isang matibay na pader at pumasok sa isang nakatagong portal. Pumasok siya sa isang misteryosong silid na naiilawan ng mga bituin, kung saan natagpuan niya ang mga sinaunang stone tablets na nakasabit sa mga dagwang baging. Masaya niyang kinumpirma na nahanap na niya ang tamang lugar. Ang espasyong iyon ay isa talagang maalamat na silid na nakatago sa loob ng sikretong silid ng statue, na isang dobleng nakatagong espasyo na hindi matutuklasan ng mga karaniwang manlalaro hanggang sa mga huling yugto na ng laro. Alam ni Xiaoyu na ang mga nakasabit na bato ay inukitan ng sinaunang wika ng mga Diyos, at ang pag-activate sa mga ito sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod ang susi sa kanyang plano. Gayunpaman, nasira ang seryosong sandali ng lampas siyang nadapa sa sarili niyang mga paa at bumagsak ng patiwarik sa sahig ng kalawakan. Habang nagngangalit ang mga ngipin dahil sa luha ng sakit at pagkapahiya, mapait siyang sumumpa na tatapusin ang pagkakasunod-sunod upang mapakawalan niya ang makapangyarihang boss na nakasilyo sa loob ng statue. Sinubukan niyang alalahanin ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay kung paano orihinal na inactivate ni Qinfang ang mga bato. Sa desperadong pagsubok na alalahanin ang eksaktong pagkakasunod-sunod, napansin niyang ang mga alaalang ito, na dapat sana ay kupas at malabo na, ay biglang lumitaw ng napakalinaw sa kanyang isipan. Sa pakiramdam na tinutulungan siya ng langit, nagpasya siyang gamitin ang kaalamang ito upang patayin si Shadow at bawiin ang lahat ng naniniwala siyang pag-aari niya. Habang iniuunat niya ang kanyang kamay upang i-activate ang mga runes, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat sisihin ni Qinfang dahil ito ang unang gumawa ng masama sa kanya. Sa kanyang nakaraang buhay, pinalaki siya sa layaw ni Qinfang sa pamamagitan ng pagbuhat sa kanya sa mga mahihirap na levels, pag-upgrade ng kanyang gear, at pag-aliw sa kanya tuwing nalulungkot siya. Gayunpaman, sa kasalukuyang timeline na ito, tuluyan siya nitong inabandona upang buhayin ang sarili, na siyang sinisisi niya sa kasalukuyang kahabag-habag niyang buhay. Ipinagtanggol niya ang kanyang pagmamahal kay Song Fei at galit na idineklara na hindi niya kailangan si Qinfang upang maging mas malakas, at sa wakas ay inactivate niya ang huling rune na naging dahilan upang bumukas ang mata ng higanteng statue kalakip ng isang umiilaw at asul na liwanag. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.